Ayun mga karyak, nandito na naman tayo. Magandang umaga at magandang araw sa lahat. Sang dako man kayong mundo, no? Kung saan man kayo naroroon, maaga ba dyan, o anong oras na sa inyo. At ito na naman, may video na naman tayo yung bibigyan na reaksyon. Ito yung pangyayari kung paano inabangan ng dating Pangulo, no? Sa NAIA. At dali-dali ang itinransfer agad sa Netherlands. So, ito yung ating panunorin ngayon mga karyak. Sisimulan na natin mga karyak. Ito yung pangyayari, itong pangyayari na ito mga karyak, ito yung nasa Villamor pa lang at gusto nang isasakay si dating Pangulo sa jet, no? Na papuntang Netherlands. Kaya ito, medyo may commotion dito, gawa nung, siyempre, dali-dalian siyang itatransfer eh. Kaya itong mga kasamahan niya, ito si Michal Dia, yung kanyang executive, no? At ang kanyang pamilya, nandyan pa, kasama niya. Kaya, siyempre, ang pulis, nahihirapan, nahihirapan talagang pasunurin agad si dating Pangulo para sumakay na. Kasi siyempre, marami pang humaharang. Kaya nagkaroon ng komosyon dito. Tuloy natin mga karyak. Pasado alas 8 ng gabi, mas mataas ng tensyon sa Villamor Air Base kung saan naroon ang inaresto si dating Pangulong Duterte, kanyang pamilya at mga abogado. Makikita sa video na hawak na ng isang lalaki na kapolo ang batang Duterte at tila inilalayo. Yan ang gano'n na reaction ng video yan kasi pamilya. Pinipilit ni General Torre na sumama na sa kanila ang dating Pangulo papunta sa eroplano naghihintay. Pero hinihintay daw ni Duterte ang anak na si Vice President Sara Duterte. Patay magmadalian. Nag-uusap tayo dito. Dito, makikita natin, no, na ayaw pa talagang umalis ayaw pang sumama. Gusto niyang, akala niya siguro kasi, mapipigil ni Sara, no, may magagawa si Sara diyan sa pangyayari na yan. Kasi ang gustong mangyari ni Duterte rito, ayaw niyang ililipad agad doon sa Netherlands. Kasi pag inilipad na siya, wala nang magagawa yung kanyang mga supporter. Kaya hinihintay niya si Sara. Ang akala niya rito, si Sara ay may magagawa pa na pigilin yung pag-transfer niya. Kasi nabigla kasi sila eh. Nung pagkakuha sa kanya sa airport, biruin no, kumbaga dali-dalian agad na desisyong ililipad siya papuntang. So, dinitain muna, o kumbaga, naghintay muna sila ng bagya doon sa may, kumbaga, tumigil muna sila ng konti doon sa may Villamor Air Base. At nagdesisyon na agad na isasakay na siya sa eroplanong papuntang Netherlands. Kaya ito si Duterte medyo parang nagsasabi na wag tayong magmadali. At gusto niya na makapasok si Sara Duterte, baka akalain niya may magagawa. Kaso binlang kaagad siya ni Torre na hindi makakapasok ang anak mo, sabi sa kanya. Kaya sabi, sinugurado niya pa eh. Sabi niya, ikaw ang nagdidesisyon o ikaw yung hindi magpapapasok mo. Kasi talaga rito, ang gusto niyang mangyari, wag muna agad i-transfer. Pigilin muna yung pag-transfer kasi pag talagang ito, makasakay na to sa eroplano papuntang Netherlands, talagang wala nang magagawa. Wala na talaga silang magagawa. Wala silang hahabulin kasi ibang bansa na yun eh. Pero kung nandito pa siya at pinatagal yan, yun, marami pang gulong mangyayari, no? Mag-iingay pa. So, tuloy natin mga karyak. May hinihintay na po ng anak. Ako ang hilig ng record. Ang anak ko pupunta dito. Ito, magaling to si Torre. Ito mo, talagang matigas si Torre, no? Hindi siya
Hindi siya nagpakita ng pwedeng baliin yung kanyang paghuli kay o pagpapasunod kay Duterte na sumakay na. Ano siya rito? Makikita natin na talagang pinakita talaga ni Torre na wala kang pwedeng gawin kundi sumunod lang sa dala-dala niyang utos. Yun yung pinapakita ni Torre rito. Okay lang, kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi pa po sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my Oo. orders. Galing. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko, Iniba na. Di ba? Iniba na ni Duterte yung salita niya. Kanina, hinihintay niya lang si Sara. Ngayon, para lang talaga makonbinsi niya yung si Torre rito na wag muna siyang umalis. Ginamit niya na naman yung salitang ang anak ko ay siya ang abogado ko para mapasabay sa kanya, para makakapasok lang talaga dyan. Kaso hindi talaga siya pinagbigyan. No? Kung makikita talaga natin, talagang gusto ni Duterte na i-delay yung kanyang flight niya dyan eh. Sige, tuloy mga karyak. They can visit you at your detention center. Mas lalo pang naging tensyonado ang eksena sa puntong inaresto na ni Torre si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil pinipigilan nito ang pagkuha kay Duterte. Panoorin natin si Michal Diaz rito, no? Ano siya nung una, kumpante siyang idepensa si Duterte. Kita mo, talagang hinarang niya, kinausap niya si Torre na kapag daw isinakay ang isang 80 years old na mahina na baka daw mamatay si aeroplano, sabi niya, mamamatay ito sir, sabi niya ganun. No? Kung titingnan natin, talagang humarang siya. Hindi niya akalain na si Torre may kakayahan arestuhin siya dahil hinaharangan niya yung paghuhuli niya. Panoorin natin mga karyak. Sir, bitawan mo ako. Ayan na. Bitawan mo nga ako. Ayan na. Bitawan mo ako. Oh. You have the right to remain silent. Oh. Everything you say can be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be afforded to you. Aresto na agad. Kita mo yung ginawa ni Torre, inaresto na agad. Wala, hindi ka na pwede magdala kapag binasahan ka na ng ganon. Yung you have the right to remain silent. Matindi talaga si Torre, no? Mananak mo to eh. Anak mo to. Hindi na nga takot magpaposas to eh. Do you understand this, right? You are under arrest. Oh? Extortion. Because it's 829, sir. Let's go. Sige. Pusas, please. Let's go daw. Sabi niya, let's go. Let's go, ha. Let's go. Pero patakas siya ron. Yung sinabi niya, let's go. Okay, umano siya. Umayon siya na arestuhin siya. Pero nung ginawa niya, okay, let's go. Lumakad mag-isa. Pero patakas yun. Paiwas yun. Ayaw magpaposas nun. Kita mo yung kalokohan niya. Nung una, dinidepensa. Ngayon, sino na ngayon didepensa? Iniwanan niya na si Iniwanan niya na si Duterte, oh. Basta na lang lumabas. Kita mo yung kalokohan niya. Akala niya matitinag niya si Torre, ano? Sa uli, hindi rin nakapasok si VP Sara Duterte at nanatili sa labas ng gate ng Villamor. Si Duterte napilitang sumama pero hindi kasama ang partner na si Hanilat Abanseg. Kita mo yung kakayahan ngayon ng Vice President, no? Kapag talagang pinairal ang batas ni Torre, batas ni Torre, kita mo, hindi siya pwedeng, wala na, hindi na siya pwedeng magsiga-sigaan. Yung pagmumura niya, yung gagamitan niya ng, kumbaga, puwersa para lang pasukin, hindi siya pwede. Kasi may record na siya, meron na siyang, kumbaga, kilala na siyang ganun yung pagkatao niya na maniniga siya. Kaya itong mga pulis, nakahanda to ako sa mga sigang tao dyan. Yung mga basta-basta na lang papasok na magpapakilala na, Vice Presidente ako, papasukin niyo ako, di ba? Kasi gawain niya ng mga Duterte. O kita mo ngayon, may nagawa ba? May nagawa ba silang ganong aksyon? Sige rin, mga karyak, panoorin natin. Ang anak na si Kitty. Mag-alas 9 kagabi nang ilapit ang isang coaster ng PNP sa isang private jet sa Villamor Air Base. Sakay nito ang inarestong si dating Pangulong Duterte. Nakabantay naman si Police Major General Nicolas Torre at Brigadier General Jean Fajardo. Sa kabila ng ginawang pag-aresto sa kanya, si Medialdea naman nakasama pa rin sa eroplano ng Pangulo. Sa isang larawan,
Makitang magkatapat Assistant niya kasi ito eh. Ito yung kanyang executive assistant niya to, si Michal Dea. Sabi ng isa pa sa abogado ni Duterte, Kailangan na niya si talagang Atty. mayroong Mark kasama Delra, rin. may kasama ring nurse at personal assistant ng dating Pangulo. May ilang larawan pa kuha sa labas ng eroplano na makikita ang dating Pangulo. Pero kahit mag-aalas 9 ng gabi nakasakay ng eroplano ang dating Pangulo, mag-aalas 11 na ng gabi nang lumipad ang private aircraft mula sa Villamor Air Base. Matataas na pader ng penitentiary, kumpleto Ito, sa barbed pinakita wire, pa rito, no? Kung ano yung pagdating ni Duterte ron, kung ano yung itsura ng kanyang kulungan. Ba, para siyang ano rin dito, no? Malaya rin siya. Para siyang malaya. Yun nga lang, may bakod, no? Pero maganda yung kanyang facilities ng mga kulungan ng mga ganyang kaso. So, panoorin natin mga krak. Ang ganda ng kanyang, kumbaga yung pupuntahan niyang kulungan. Tagtad ng mga CCTV camera. Sa loob ng pakuran ito, may isa pang pader na malakas pilong itsura. Base sa website ng ICC, kumpleto sa pasilidad ang detention center. May sariling selda ang detainee. Ang selda may sariling CR, lamesa, kama, pati ng telebisyon at intercom. May access din ang detainee sa gym, sports facilities, kusina at maging computer. Base sa protocol, sa selda na isasagawa ang booking procedure para sa dating Pangulo. Sa naturang pasilidad rin ikinuha Alam mo, hospital si dating eh. Liberian President Charles Taylor na kinasuhan din ng crimes against humanity at war crimes. Ang anak ng Pangulo na si Vice President Sara Duterte, kasalukuyan na rin bumabiyahe patungong The Hague. Sa panayam ng balitang halik kay Atty. Salvador Panelo, sinabi niyang pakay ng Vice Presidente na kumuha ng abogado na kakatawad sa dating Pangulo sa ICC. Kapag nasa kustodiya na kasi ng ICC ang isang akusado, i-schedule na ng pre-trial chamber 1 ang isang pagdinig para una, tiyaking ang akusado nasa kanilang kustodiya ang siyang inaakusahan sa kaso. Inaasang aabuti naman ng linggo para sa pagdinig sa confirmation of charges at kung may sapat pa talagang basihan para tumayo ito bilang isang kaso. Kung matutuloy ang paglilitis kay Duterte, posibleng siyang kauna-unahang dating Asian head of state na lilitisin ng ICC. Ayon kay International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, pinakamabilis ng paglilitis sa isang kasong crime against humanity ang 2 taon at pwedeng tumagal ng 8 taon. Para sa GMA Integrated, Meron na pong arrangements. Biruin mo, ganun kakatagal lilitisin doon. Hindi ka pa uwiin, doon ka lang habang inaano yung kaso mo. Kung wala bang batayan o tamang batayan yung ipinail na kaso sa'yo, so kung mabilis-bilis sa loob ng 2 taon, kung wala nga matibay na batayan, pwede ka na makauwi sa loob ng 2 taon. Pero kung abutin ka ng 8 taon, nako, matagal. Ito naman kay Sara, no? Naninibago tayo kay Sara ngayon. Wala kang makikitang tapang na reaksyon ni Sara ngayon, no? Ang bait ni Sara ngayon parang nakakapanibago siya. Pero yung niya ngayon, kumbaga kondisyon ng pananalita niya, para siyang mahinahon. Hindi ganoon to si Sara. Kung alam natin ito, pag ito nagsasalita, lalo ganito may mga pangyayari sa pamilya niya, manlilisik ang mata nito eh. Oo, tapos magsasalita ito ng pamura. Para yung tatay niya to eh. So, panoorin natin mga kung gaano kabait si Sara. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. To my country. Ito mga kareak, nakarating na si dating Pangulong Duterte, no? Nakarating. Malamang nakarating na ito o sa eroplano pa lang. So, panunurin natin yung kanyang pag-ako, no? Pag-ako sa mga lahat ng mga involved dito, kumbaga lahat ng mga involved, si Batoman, si Bongo, mga pulis, yung kanyang mga binuong grupo para ma-execute niya yung kanyang EJK. Ito, sinasabi niya. Ito na yung sinasabi niya na pag dumating yung pagkakataon na to, ako na ang aako para sa inyo. Pangako niya yan. Ito na yun. Just to give you the current situation, I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for
It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Doon na touring. And I think this is something to do with the law and order, no? At sinasabi ko naman sa mga polis, military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at the military. Sinabi ko na I will protect you and I will ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Oh, ganun lang. Destiny ko. Salamat. Ayun mga karyak, no? Hindi talaga akalain ni Duterte, no? Ni dating Pangulo na mangyayari pala talaga yung arestohan ng ICC, no? At ito yung kumbaga sa buhay niya, sa pangyayari sa buhay niya, ito yung pinakamasaklap kasi nga alam niya na mayroong humahabol nga sa kanya, mayroong mga complaint ICC, pero hindi niya inaakala na ganito yung sitwasyon na mangyayari. Hindi talaga expected to ng Duterte camp, no, mga karyak, na bigla silang bulagain at diretsong gano'n. Kaya nga nung pagka-aresto mga karyak, nag-file agad sila ng TRO sa Supreme Court. Kasi ang pagkakalam nila, mahahabol pa nila. Pero itong gobyerno natin, syempre, pinag-aralan na nila yan na kapag yan si Duterte ay aarestohin, hindi pwedeng patagalin sa bansa yan kasi magiging maggulo lang. Ay, kagaya no. Pagkalam nila inaresto, ang ginawa nila, nag-file agad ng TRO. Hindi nila nahabol hapon eh. Nung dumating, nung huhulihin si Duterte, nakapag-file sila hapon na. Kaya hindi na mahahabol ngayon. So yun yung pilit nilang gustong mangyari na dapat hindi inilipad agad si Duterte. Dapat nag-stay muna o dinaan muna kung saan man para ito ay mapigil nila. Pero hindi nila alam, planado na ito mga karyak. Alam na ng gobyerno natin na kapag itong si Duterte ay inaresto at patatagalin mo pa sa loob ng ilang kahit oras lang o kalahating araw na mag-istiyan dito, yung bansa natin, mga karyak, magiging magulo, no? Magiging magulo yan kasi may mga supporter yan o kaya baka kumuha pa ng maraming tao, magbabayad yan. Maraming pera yan, huwag tayong maniwala walang pera, maraming pera yan. Magbabayad pa ng tao yan para pigilin o kaya haharangin o magpuprotesta sa kanya, no? Yun yung dahilan, mga karyak, na hindi pwedeng patagalin si dating Pangulong Duterte na magtagal pa sa Pilipinas. Kaya kailangan ilipad na agad para doon sila maghabol. Doon wala, hindi sila makakapag yung galing dito, yung mga supporter dito. Malamang kung may mga supporter doon, siyempre doon sila, pero hindi ganoon. Ang ibang bansa, mga karyak, hindi kagaya sa atin na masyadong mabait yung ating gobyerno na basta ka na lang makakapag ano. Pero doon, hindi sila ganong kabait pagdating sa mga protester, no? Kaya ito si dating Pangulong Duterte, kaya ang estratehiya talaga ng ICC o plano talaga ng ating gobyerno, siyempre mayroon niyang koordinasyon, ano? Na kailangan, pag hinuli talaga yan, bulagaan yan, tapos diretso. Yun. Kita mo yung mga abogado niya, kahit nga si Cayetano nagsalita. Sabi ni Cayetano, bakit daw agad-agad, meron ba naman daw huhulihin na agad-agad ililipad mo sa ibang bansa? Hindi nila alam na talagang estratehiya yun. Kasi kapag pinatagal, maapektuhan tayo, mga karyak. Magugulo tayo. Magkakaroon tayo ng maraming protester. Ngayon,
magprotesta naman sila, magprotesta, wala na si Duterte. Humabol sila dun kung gusto nila humabol sa Netherlands. Ano? So, ito yung pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ni Duterte na hindi niya, although alam niya na mayroon ng ICC, pero hindi niya alam na ganong kabilis siya ilipad. Kaya itong mga anak ni Duterte, si Sara, si Baste, si Pulong, sa totoo lang mga karak, tanggal na lahat ng yabang nila. Alam niyo kung bakit? Wala na yung sinasandalan nilang tatay na magaling magmura eh. Yung matapang sa gobyerno, nadaanin ka sa mura, no? Wala na yung tatay nila, wala na yung kanilang sinasandalan, wala na yung kanilang iniidolong palamurang tao, no? Wala na. Kaya sila ngayon, magliliparan sila doon. Anong gagawin nila doon? Manghihingi sila ng advice kung anong gagawin nila. Sabihin nila, tatay, ano ang gagawin namin ngayon, tatay? Hindi na, sa totoo lang, hindi na sila rin makakakilos. Kung hindi, abogado na. Yung mga anak ni Duterte ngayon, pamilya ni Duterte, sino na magpapagalaw ng utak ng mga yan? Hindi yung abogado na lang. Abogado na lang mag-a-advise sa kanila kung anong gagawin nila. Dahil ang tatay nila nandun na, nakadetain na sa ibang bansa. So wala na silang magagawa, wala na silang mapagtanungan. Hindi nila kayang magyabang ngayon dahil nasampulan na ang tatay nila at yung tatay nila, yun lang yung pinanggagalingan ng yabang nila. So, hanggang doon lang mga kareak. At yun, ating natunghayan yung ating bansa ngayon kung paano pinairal yung mga taong naghahanap ng hustisya sa pangyayari nung unang kapanahunan pa nito ni dating Pangulong Duterte kung paano siya katapang at pumatay ng tao. Kaya ngayon, nabigla siya at nabigyan ng hustisya yung mga namatayan. So, hanggang dun lang mga karak, no? Paki-like and subscribe na lang sa aking channel. Maraming salamat po.